Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for June 16 to 30, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, Aquarius. Energy update, June 16 to 30. What are the energies for you? Conjunction Alliance. So, maaring meron kayong support na matatanggap galing sa isang tao or grupo na kung saan naniniwala sa inyong kakayanan, naniniwala sa inyong mga pangarap or sa mga goals ninyo, sa mga layunin ninyo sa buhay. And this is also about strengthening your energy, no? Maaring nagpapalakas ka ngayon ng sarili mo, ng pangangatawan mo. Oh, you have energy ng Capricorn, which is someone na merong disiplina sa sarili, may structure, meron siyang gustong ma-achieve sa kanyang buhay. Uy, ang ganda naman. You have Jupiter. Jupiter is the planet of abundance, prosperity, blessings. So, you're being blessed right now, Aquarius, sa mga goals mo. Kailangan lang talaga magpatuloy ka. And makakatulong na hindi mo to gagawin na mag-isa lang. Makakatulong talaga kung meron pang iba na sumusuporta sa'yo. Oo. Kasi nga, the more the merrier, diba? Two heads are better than one. So, be open to collaboration, working with others. So, your overall energy is the Queen of Cups. So, very emotional yung energy na to. And also, very creative. So, I think ngayong second half ng June, marami kang mga creative skills or creative passion projects na ipupursue. I also see you na meron kang patatawarin, no? Patatawarin na tao. Pwedeng ibang tao to or ikaw, sarili mo mismo. Doon sa mga naging mistakes mo in the past. Kasi minsan, no, nagdadwell tayo dun sa naging pagkakamali natin sa past. Hindi na tayo makamove on. Oo, na okay na yun, lessons learned, diba? And focus on your next goal. Your challenge, na natin challenge nyo. The Empress, ito na nga. Your challenge is paano nyo mas pangangalagaan yung sarili ninyo. Kasi pwedeng medyo napapabayaan nyo ang inyong sarili, no? Kailangan nyo rin na bigyan ng atensyon ang sarili nyo, self-love, self-care. Maaari kasi nag-overwork din kayo. Syempre, kung ikaw ang breadwinner sa family, you also need to find time para sa sarili mo. So, yung iba sa inyo, merong glow up. Okay, and then for your opportunity. 5 of Pentacles. So, as an opportunity, merong makakaraos ka sa isang financial difficulty. I think makakaisip ka ng paraan, solusyon kung paano ka makakaalis sa financial difficulty. And I think, no, itong conjunction na to is yung tulong, no, yung alyansa, yung tulong ng isang tao na magbibigay ng support sa'yo para makarecover ka sa isang financial difficulty. Let's see. Or pwede rin to kasing issue sa trabaho. Pwedeng merong mga people that are against you sa trabaho. Or hindi sila supportive sa ginagawa mo. You may be in a toxic situation na parang hindi ka binavalue sa trabaho. So, some of you, maaring meron kayong ibang i-explore na career path or trabaho na kung saan mas pinapahalagahan kayo. Your blessing is the 5 of Cups. So, as a blessing, finally, marirealize mo na kung ano yung meron ka. Kung ano yung dahilan para ipagpasalamat mo sa Diyos, sa universe. Yung blessings na meron ka. Kasi minsan,
we tend to compare our lives sa iba, na bakit si ganito, ganyan na experience niya, ako hindi. Kanya-kanya kasi tayo ng journey, no? Lahat tayo unique. We have our own journey. And ang competition mo is yung sarili mo. You have to be a better version of yourself from before, no? And yung iba sa inyo, as a blessing, you will finally realize na it's time to move on, it's time to move forward, it's time to take a leap of faith at talikuran na yung mga bagay na wala na tayong magagawa at mag-focus doon sa ano pa yung pwede mong i-improve sa sarili mo. So, sa yung money and career, sa money mo is the Lovers. Okay, so this is commitment. Yung iba sa inyo, meron kayong papasuking commitment pagdating sa pera. You may be taking out a loan or merong person na makiki-collaborate sa'yo or may partnership sa negosyo. Sa career naman, 7 of Cups. O yung iba sa inyo rito, medyo naguguluhan sa inyong career, sa trabaho nyo. Maaring may mga iba pang opportunities na nag-open up sa inyo and hindi kayo sigurado kung, ano ba, susubukan nyo na ba yun? Aalis na ba kayo sa career path nyo ngayon? Kasi nakakaramdam kayo ng confusion. You have properties and connections. Okay, some of you, maaring meron kayong bibili na properties or ibebenta na properties na magge-generate ng income. And yung connections nyo ngayon, malaking tulong to, no? Na magpalawak ng inyong reach, magpalawak ng inyong network. 'Di ba? Kasi mas marami kang kakilala or mas marami nakakakilala sa'yo, mas maraming opportunity and room for improvement or maraming pwedeng sumuporta sa'yo. 'Di ba? Kaya nga yung mga, let's say, mga social media influencer, content creators, kapag marami na silang followers, subscribers, kapag nag-launch sila ng negosyo nila, madali na lang kasi may connections na sila, 'di ba? Meron na silang following, no? May mga supporters na sila na pwede nilang hingan ng tulong or support, 'di ba? So malaking tulong sa inyo yung network nyo. At kung wala pa kayo masyadong network, now it's time for you to meet new friends, new connections na magsa-strengthen pa ng iyong career or trabaho or ng business mo. Sa relationship, you have the Knight of Pentacles and the Fool. Okay. So some of you, pwedeng papasok kayo sa isang risky na relationship. Pwede kasing if you've been waiting for a partner for a long time, no? Naghihintay ka ng partner sa buhay mo. And then, biglang merong person na darating, no? This can be an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. Kailangan din pag-isipan mong maigi kung sigurado ka ba? Kasi mamaya, baka bugso ng nadamdamin lang yan. Tapos hindi ka pala sigurado sa person mo. Oo. But if you are already in a relationship, meron ditong stability sa connection ninyo. I also see you na meron kayong mga bagong experiences together na susubukan. Let's say, traveling to places na hindi nyo pa nagawa or ay napuntahan or pagnenegosyo na hindi nyo pa nasubukan. Uy, may game over dito. Ano to? Separation. Some of you Aquarius, maaring merong separation, endings sa isang relationship. Pwede kasi itong hindi nyo na maayos. Okay? Siyempre, iba-iba ang inyong energies. But, kasi itong the Fool is like a new beginning eh. So, pwedeng merong nag-end, merong natapos na relationship, and now you are looking for a new connection. Pero, syempre, i-enjoy nyo muna yung pagiging single nyo before you get into a relationship. Kailangan mag-heal muna. Kasi, some of you, ito, kalayaan rin kasi ang the Fool. So, yung iba sa inyo nakalaya sa isang sitwasyon that is no longer serving you. I love you. These are powerful words.
I think itong I love you na energy na to is about loving yourself. Okay? Nagsisimula yan sa sarili mo. Kung paano mo mamahalin yung sarili mo. And, syempre, kung mahal mo yung sarili mo, then definitely, it will be easier for you to share that love sa iba. The connection to divine guidance is within you. You are divinely guided, Aquarius. Accept the inevitable, let go of the past, and welcome a rebirth to begin. O, diba? Merong mga inevitable. I think ito ay unexpected. Some of you, no? Pwedeng ngayong panahon na to, June 16 to 30, merong unexpected separation or something that you need to let go of. Pwede naman tong hindi romantic connection, pwedeng sa kaibigan or very close person sa'yo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.